Yo, what's up mga Lodi? It's Miguel Peps TV. May nakita lang po tayong post mga Lodi. Sinabi daw po di umano ni attorney. Ay, hindi pala. Disbar na pala yun. Nigado na lang po mga idol. Nananalo lang daw po si VP Sara Duterte dahil daw po kay BBM. Talaga. Sabi po niya mga Lodi, si BBM daw po ang nagbigay ng malaking boto dito po kay VP Sara Duterte. Ano sa tingin nyo mga idol? Kung totoo man yung sinasabi mo dyan, Gadon, bakit mas malaki ang botong nakuha ni VP Sara Duterte noong 2022 kesa kay BBM? Yan lang naman yun, logic lang. Lagyan mo lang ng konting logic yung utak mo. Huwag puro ka jologan po, huwag puro ka bobohan, kaya ka nadidisbar eh. At ito pa, sabi mo, napakarami yung mga loyalista na nagpanalo. Hindi nyo na kailangan daw ng boto ni ng mga DDS. Hindi nyo na kailangan ng suporta ni VP Sara Duterte. Iyak ka ng iyak dahil siniwalat ni Senator Amy Marcos na meron ngang bagahe. Ito nga si Bongbong Marcos Jr. kasama si Lisa Araneta. Yun ang sabi niya meron daw pong ganon-ganon sila ng kanyang asawa Kawawa naman po, di ba? Tapos dito ngayon, nagkabukingan na, nagangangawa ka diyan. Pinapalabas mo na kaya nagagaganyan si Senator Amy Marcos para makakuha ng slot sa pagka-vice presidente maging tandem ni VP Sara Duterte ngayong 2028 election. Talaga lang? Ganun ba yun? Sige, tingnan natin kung tama ba sinasabi nito ni Gadon na napakarami daw po. Ang tawag pa niya dyan mga Lodi, mga Ilocanja daw po yung mga loyalista. Doon pa lang daw po mananalo na si PBBM daw si BBM Bakit natalo siya nung nakaraang eleksyon nung hindi niya katandem si VP Sara Duterte? Bakit hindi siya nanalo bilang isang vice president? Di ba? Yun na lang At eto pa pinakamalupit dyan. Kung totoong napakarami yung mga loyalista, bakit hindi ka nanalo? Ikumpara na lang natin mga Lodi, kung totoo yung sinasabi mo dyan, Larry Gadon. Si Senator Robin Padilla. Isa po siyang PDP laban, inendorso po siya ni Tatay Duterte. Pero number 1 siya. Bakit? Dahil sumali siya sa rally ng Uniteam na pinangungunahan po ng Bongbong Marcos Jr. na yan at saka ni VP Sara Duterte. Kumbaga, tumatawid po siya doon Kaya nagkaroon po siya ng dagdag na boto. Pero ang totoo niyan, kahit wala yung boto ng mga loyalista nyo, mananalo sa Senator Robin Padilla. Ikumpara mo yung boto mo. Sige, ibawas mo na lang yung loyalistang sinasabi mo. Yan yung boto mo Yan yung mga loyalista na sinasabi mo na sumusuporta sa Marcos na talagang bulag na bulag sa katotohanan. Ito. Kumpara mo, pakita natin. Tingnan nyo po yung boto ni attorney. Disbar, Gadon. Ikumpara nyo po sa boto po na nakuha ni number 1, Senator Robin Padilla. Yan na lang po. Lagyan nyo lang po ng konting lohika ang inyong mga utak para malaman nyo kung totoo po ba yung sinasabi ni Gadon. Huwag po masyadong mema. Dapat ikaw nasa dyan ka sa pwesto, hindi ka masyadong nagsasalita dyan. Lalong nasisira ang Bongbong Marcos Jr. mo, kakangawa mo dyan dahil wala ka sa wisyo. Ayan gigil na gigil ka. Huwag ka masyadong pahalata na pikon ka doon sa siniwalat ni Senator Amy Marcos. Antayin nyo na lang sa 2028. Diba? Gusto mong tumakbo si VP Sara Duterte para mapahiya ngayong 2028? Wag nyong pigilan. Wag nyong puwersen. Wag nyong harasin. Yun lang po. Stay safe. God bless you all. Duterte pa rin.